As you can see sa title, yes, wala na ako sa Pinas, mga te, nasa California na siya. And more than a month nang delay ang vlog ko na to, nakakaloka. From medical exam, vaccinations, biometrics, and visa interview na nagpakaba sa akin ng bongga. But thank you Lord kasi smooth lang lahat ng pag-process ko. Halos wala akong gamit na dala, more on gamit pang nails, ilang sets ng damit, gadgets for my vlog, and some essentials na pwede kong magamit kasi hindi naman kakasya lahat sa bagahe ko. Nakakalungkot na ang dami kong may iwan sa lugar na to. Una na ron yung family ko na nagpaiyak pa sa akin sa family bonding na naging farewell party ko. Sobrang mamimiss ko yung sabay-sabay kaming nagdi-dinner every Sunday dahil yan yung araw na free ang lahat. And also may relatives na nabigla na lang na aalis na pala ako a week before ng flight ko. Mga friends na basta may free time ay pupunta or makikipagkita para lang magbanding at magchikahan sa mga adulting problems. Sobrang nanghihinayang rin ako na maiiwan ko yung mga new and loyal nail clients ko sa Pinas. I'm really hoping na nakahanap na sila ng nail tech na aalagaan ang nails nila kagaya or higit pa sa way ng pag-aalaga ko. Pero kagaya nga ng sabi ko sa farewell party, nakakalungkot na iiwan ko sila pero ito yung chapter kung saan kami naman ng asawa ko ang bubuo ng sarili naming pamilya. Ayan, kung meron kang tinatapos. Guys, bumili si Mami ng bagong mga plato. So, hugasan ko ngayon. Pero walang nakatambak dito. Yung oras ngayon dito ay 3:17 AM. And si Baby nasa room pa pero gising na siya. Hindi ka namang patuloy sa paghahanap sa kanilang target na si William na yung kilay. So guys, today ay mag-isa lang ako dahil si Mami ay pumasok sa work and yung asawa ko naman, si Vivem ay nagpunta ng school. So, ngayong gabi wala akong tulog. Wala na naman dahil hindi pa rin pala ayos yung body clock ko. Pero feeling ko dapat ayos na yon. Kaso, nasobrahan ako sa tulog. Gets nyo ba? Nasobrahan ako kakatulog kahapon. So, ngayon, nung pagkagising ni Vivem ng 5 AM, pero gising na ako noon mga, hindi ko sure kung anong oras. Pero parang mga wala pang 30 minutes yung tulog ko. Parang idlip lang nangyari. Pero naglinis ako ng apartment. And inayos ko rin yung damitan. And nag-vacuum. Kasi ina-allergy siya. So kailangan mag-vacuum. Ewan ko, hindi siya ganun sa sa Pilipinas. Pero dito, grabe talaga ang lagi na lang siyang bahin ng bahin. Naka-carpet kasi dito. And natanggal ko na rin yung ibang tambak dito. Yung dito, kasi may mga damit dyan na nung nilabhan. Ngayon is, mag-haul tayo ng mga pinamili namin kahapon yata yun. Hindi ako sure, pero feeling ko kahapon yun. Kaya ako ito i-haul. Kasi, para yung laman nitong malaking bag na to, ilalagay ko dito yung mga dinispose niyang t-shirt. Yung mga diniclutter niya. Para, you know, wala nakakalat dito sa sahig. Kasi, tingnan nyo guys. Kasi, tingnan nyo. Ayan. Ayan yung mga diniclutter niya. So, umpisa na natin dito sa malaking bag. Ito yung una namin pinuntahan. Ito, bag to ni Vivem. Memorial Day yata yung holiday dito. So, sale sa outlet. And, ito yung bag na binili niya. Ayan, ganyan siya. Ito naman, binili niya for himself. Naka-sale din to. May adjacent siya dito sa laylayan. Ito yung una kong kinuha doon. Jogging pants. Kasi giniginaw talaga ako dito. Hindi ko pa siya nasukat. Color gray. Hindi ko nga alam kung okay sa akin to eh. Okay guys, so papakita ko sa inyo yung damit ko. So wala akong bra. Kaya ganyan na lang. So ito yung itsura ng damit. So ito, oversized. Tapos pinili ko na lang yung partner para meron akong terno ng damit. Tapos meron lang siya ng ditong logo. Kaya ako bumili ng ganito, ng long sleeve. Makapal to kasi. Kasi maginawin na tao ako. So, ang hirap lumabas ng maninipis yung suot. Pero alam mo, isa sa napansin ko dito, makakapal yung damit. And, gusto din ni Jojo na ito yung bilhin. Ito na yung huli namin binili sa Nike. Brown na jacket siya. Si Jojo, meron siyang black na ganito. So, hinihiram ko lang ng
minsan. Hindi ko alam na same pala na may ganito sa likod. Nalaman ko lang yun nung sinabi niya. Pero yun, ganda kasi ng kulay. So, ito yung isa sa mga gusto ko. And parang hindi ako mukhang ano dito. Maliwanag siya sa aking face. Siguro ilalagay ko na lang yung picture dito. Kung sakaling malagay ko siya. Pinicturean ko siya sa sa fitting room. Tank top siya na medium. Dapat small, pero baka masyadong hapit yung small. Ayoko na masyadong hapit na hapit yung damit. Ayan. Ganito yung itsura niya. Ayan. Ganito yung texture ng damit. Tapos, parang nikat lang yung laylayan. Pero hanggang dito ko siya. So, natatakpan yung chan ko. Tapos ito, nakita ko to, suot nung sa mannequin. Sabi ko, parang ganda. So, ito, ang ganda ng tela na ito kasi makapal. So, next is itong bag. Dapat hindi ako bibili ng mga gantong bag. Pero sabi kasi ni Giorgio, i-partner ko daw sa dito, sa huling damit na binili ko. Kasi sabi ko, yung mga damit ko naman ay mga oversize, mga, ano mo yun, naka-jogging pants, naka-rubber shoes, as in, parang boyish na forma, ganon. Kasi, ang lamig. Lagi ako naka-jacket. Ito yung aking bag. Hindi siya sobrang kikay. So, pwede siya kahit saang kulay ng damit. Gusto ko kasi sana yung gray and white, pero nag-aalangan ako sa gray and white. Ito na lang black and white. Mahilig ako sa gantong bag. Yung maliliit. Yung maliit yung bag ko, pero ang daming laman. Ganong label. So, yun lang guys. Aayusin ko muna itong mga to kasi ang kalat niya guys. So, tingnan mo. O, diba? Ang kalat na ulit. Kakaibis ko lang eh. Tapos, kinalatan ko na naman. Nakauwi na kami galing Target. Mas gusto kong mag-grocery. Hindi naman grocery literal na. Pero para siyang sa Pilipinas lang. Gano'n. Yung ang daming makikita. May panglinis na ako. Bumili ako nito. Hydro Boost na Neutrogena. Kasi grabe yung drain ng face ko. And ito, lotion. Tapos feminine wash. Kasi wala akong dalang feminine wash. So, naganap lang ako. Ito yung nakita ko lang doon. And then, ang hilamos ko. Ito lang mga skincare yata na nabili ko. Tapos yun lang. And then, sleeper. Kasi, pag lumalabas, naka-rubber shoes kasi ako lagi kahit malapit lang pupunta. Tapos, this one, panglinis din ng lababo, ng bathroom. Tapos, gloves. Kasi baka maano yung kamay ko dito sa panglinis. Tapos, bumili din ako wipes. Disinfecting wipes. Yan. Ito lang talagang mga to dapat yung bibiling ko. Pero, gusto kong linisan kasi yung lababo. Yung mga lababo sa CR, tsaka yung mga bowl. Kaya, nagpabili din ako ng mga panglinis. So, dapat maghilamos na ako. Pero, kukunin ko kasi ito. Saka this one. Lagay ko na siya sa CR. Para, pagkalas maligo. Diba? Skincare. Pero hindi ako maliligo ngayon kasi malamig. Medyo mahal lang itong Hydro Boost. Pero yun, kailangan ko siya kasi. Grabe talaga ang pamamalat ng mukhang to. Yung mga dala kong skincare, hindi siya effective dito kasi sa lamig. Tapos, dapat Cetaphil din ang bibilin ko na lotion. Pero nagkakaroon kasi ako ng mga, alam mo yun, yung mga may bang. Kaya ito yung nibay ko ng lotion. May lotion naman si Juju dito na hindi yung rough and bumpy skin. Pero kasi, ang kati ng balat ko kanina, nagsusugat siya. Ayoko naman lumala yung yung sa balat ko. Kasi, ang hirap-hirap kapag ka naging sobrang sensitive na siya. So yun, kaya na anong balat ko talaga yung malamig na weather kasi nagda-dry, tapos nangangapi ako. So ito, Summer's Eve, hindi ko pa ito na-try pero sige, i-try natin. Kasi wala akong ibang alam na dito na feminine wash. Wala dito yung mga kagaya sa Pinas. Excited akong gamitin itong mga iba-ibang brand. So yan, kalagay ko na siya dun sa sink.
So guys, good morning. Wait lang, parang masyadong maliwanag tayo. Pwede na ba yan? So ako na naman mag-isa dito. Ito kasing asawa ko. Sabi niya, bakit daw hindi ako mag-vlog? Eh kasi tinatamad ako. Pero may mga clip ako. Tinatamad lang din ako mag-edit. Ewan ko ba? Parang wala ako sa wisyo or dahil nagkaroon ako kaya ganun. So ang breakfast ko today ay pandesal at peanut butter. Sana hindi masyadong matamis yung peanut butter kasi pati yung lalamunan ko, nakalimutan ko. Ayoko mag-rice. Ewan ko. Matatamad ako mag-rice. Kain. Tapos ang oras dito ay 5:56 AM. Dapat tulog pa ako. Pero nagising ako sa alarm ng asawa ko. Bibem. Kaya no choice ako. Kasi nag-alarm yung phone niya, mag-alarm yung tablet niya dun sa side ko. So, papatayin ko. Tapos, nasanay na ako na magising ng gantong oras. 12 na ako nakatulog kagabi. Kasi, inantay ko siya na makauwi bago ako kumain. Alam niyo, minsan natatakot ako dito. Kasi may mga katabing unit ng apartment. Tapos, akala ko, ba't hindi siya akin nakapokus? Tapos akala ko dito sa loob, ditong pinto yung binubuksan. Pero sa kabilang unit naman. So minsan natatakot ako, mag-isa lang ako. Tapos yung mga kwento pa sa, nung nag-seminar kami, makatakot yung mga nangyari doon. Kaya parang napaplaning ako minsan dito. Lalo na pag sobrang tahimik. Pag nasa kahapon yata, kahapon ba yun? Nakaraang araw. Akala ko may nakapasok talaga eh. Parang bigla may bubulaga sa'yo na ano, tapos kakatay ka. Ewan ko, masyado akong matatakotin. Mas matatakotin ako ngayon sa mga tao kaysa yun sa mga multo, mga ganun. Mas natakot ako sa ganun ngayon. Pero hindi ako nanonood ng mga horror movies. Ayoko talaga kasi matatakot ako. Tapos, nag-chat ako sa asawa ko. Sabi ko, namimiss ko na siya. Ang sabi niya, kausapin ko na lang daw muna sila Kal. So, yung tinutukoy niyang sila Kal, kalapate. Yung kalapate dito sa may balcony. Yung buntis ata na kalapate, mag-asawa sila. Obvious naman, mag-asawa kasi lagi sila magkasama. Tapos, nagtutulungan sila magbuo ng nest. Tapos, nakailang ano na yan, nakailang tanggal na si mami ng pugad nila. Mabalik talaga sila dyan sa may, sa may balcony. Pero may nakatambak din kasi yung table doon. So, ganun nangyayari. Tapos, today, ngayon na nagpa-vlog ako, wala naman akong susi. Hindi ko pinaiwan kay Bibim yung susi. Bakit ba pinaiwan ko? Hindi pa kasi napapaduplicate. Tapos yung nakaraan, kakakuha ko lang ng data or yung number ko dito. Para pag lumabas ako, hindi ako maliligaw kung sakaling mag-walking ako. Hindi pa rin ako lumalabas kasi meron naman ako ngayon. So, masakit yung puson ko. And sobrang tinatamad ako as in. Tapos para pa akong sisipunin. Pero medyo naka-adjust naman na ako sa lamig dito. Hindi na ako pandalas mag-jacket. Pero depende. Minsan kasi sobrang lamig ng panahon. Ngayon, 12 degrees Celsius ang weather ko. Pero alam ko, Fahrenheit ang ata nila dito. Pero dito kasi sa phone ko, Celsius siya. Minsan, nag-11 Celsius. Yung mga nakaraang. Pero pa, summer na kasi. Kaya hindi na ganun kalamig. So, yun lang guys. Ubusin ko muna itong breakfast ko kasi naman pa akong isa. Pero parang busog na nga ako sa isang piraso lang. Actually, ngayon na lang ulit ako nagpandesal. Kasi, mataas ang calories ng pandesal. Puro na lang ako rice. Kaya lang, dahil na wala ako sa mood mag-rice, pandesal na lang. Ay, nakita ko kasi yung peanut butter dito. And mamaya, balak kong mag-dispose ng mga expired na gamit dito. Kasi wala silang time dito magkanon masyado. Feeling ko lang. Kasi work, tapos uwi. Tapos kapag ka-weekend, minsan gagala sila. Tapos kinabukasan work ulit. Mga ganun. Hindi din naman ako maka-work pa dito. Wala pa akong mga SSN. Wala akong green card pa din. Pero iniisa-isa ko na yung order ko online. Para sa pag-nails ko. Kasi namimiss ko na talaga mag-nails. And gusto kong ayusin yung kuko ko. Kasi alam mo yun, nail tech ako tapos ang pangit ng kuko ko. Sobrang dry. Okay. Be right back later. By the way guys, dumating na yung aming kama. Ayan. Hindi siya kasing dark nung ganito. Alam ko mas light siya in person. Pero, yun, brown yung kinuha naming bed. And sa Saturday pa namin siya maayos kasi super busy pa yung asawa ko. And kailangan din namin maglipat din ng room muna bago yan gawin. So, yeah.